Bukod sa Yamaha NMAX Turbo at Yamaha Aerox Alpha Ultimate version, may dalawang bagong retro-looking design na motorsiklo pa pala si Yamaha na inilabas kamakailan lang. Natatalakayin din natin sa video na ito. Kung sawa ka na sa mga bagong scooter na lumalabas o kung hindi mo type ang bagong labas na Yamaha NMAX at Yamaha Aerox, baka mas magustuhan mong mag-shift into manual motorcycle kapag napanood mo ito. Ang bagong classic bike na may pagka-futuristic na disenyo, ang Yamaha GT150 Pacer at FZX. Ang pagkakaroon ng isang manual na motorsiklo ay hindi basihan para piliin ang mas maraming mamamayan. Dahil ito ang pamantayan ng mga taong may kasanayan kung paano pumili ng mas nakakabuti at mas magandang motor para sa pansariling kaligayahan. Dahil kahit papano hindi rin naman basta-basta ang mga bilis nito. At kahit papano ay may mga features din ito na siguradong magugustuhan mo. Yan ang aalamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman gawin po like, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Bagong Yamaha GT150 Pacer ay kakalabas lang noong nakarang taon na pangkaragdagang commuter bike ng brand sa lineup segment nito sa mga retro-looking bike o classic na motorsiklo ng brand na pinapangunahan ng Yamaha XSR at Yamaha FZX. Ang bagong Yamaha GT150 Pacer, pinakabagong kapatid ng mga nabanggit na modelo. Ito ay isang lightweight commuter bike at sobrang napakatipid din kumonsumo ng fuel. Ang motor na bagay gamitin sa loob ng syudad, maging sa labas ng syudad at sa long ride. Good pa dyan dahil nga sa pagiging manual motorcycle nitong motor, ay nakadesenyo rin daw ito para patipirin ang gastos ng bawat magmamay-ari nito dahil mas less maintenance daw na klase itong motor. Nilagyan ng mga kaakit-akit na neo-retro na disenyo sa external na magbibigay ng benepisyo sa lahat ng mga maka-old school ng mga kabataang estudyante o yung may mga edad at tanging nananatili sa isang panlasang makaluma. At ang maganda pa dyan ay sinamahan pa ng mga makabagong teknolohiya gaya ng circular shape LCD type na display ng instrument meter panel. Isang circular shape na headlamp na LED type din na klase. At nilagyan ng 12-volt socket para sa dagdag na comfort ng rider dahil pwede mong pagsaksakan ng charger habang ikaw ay nasa biyahe. Yun nga lang, itong Yamaha GT Pacer ay medyo kulang sa makikinang na frills. Kabaliktaran sa mas mahal nitong mga stable mates o yung ilang mga brand competitor. Ngunit pagdating naman sa gamit ay mas perpekto ito. Isang makalumang motor na wala ka nang masyadong babaguhin na sinamahan pa ng matibay na under chassis frame at mga suspension. Gamit ang isang pangunahing telescopic fork front suspensions at dalawang stable shock absorber with coil spring sa likuran. Pinapanatili nitong maganda at komportable ang bawat biyahe kahit pa sa oras na maidadaan ito sa malulubak na klase. Kaya rin huminto ng motor sa madiin na paraan ng pagpipreno gamit ang parehong naka-disc brake sa front and rear na may 2-pot caliper piston sa front, single-pot caliper piston naman sa likuran. Pagdating sa engine specs, ito ay pinapagana ng isang 149 cubic centimeter na displacement capacity na may single cylinder, 4-stroke, single overhead cam na engine at fuel supply system na fuel injected. Medyo moderno na rin ang cooling system nitong motor bagamat naka-manual ay naka-liquid cool type na rin na klase. Bagay na bagay talaga sa long ride at mahahabang biyahe. Ang 150cc engine ay ipinares sa isang 5-speed manual na transmission na kayang gumawa ng malakas na maximum output na 12 horsepower sa kada 7,500 revolution per minute. At 11 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Meron itong kabuwang bilis na umabot sa 115 to 120 km per hour. May bore and stroke size ito na 57.30 mm by 57.90 mm at compression ratio na 9.6:1 na nagre-resulta sa malakas na RPM at mas magandang fuel economy. Itong Yamaha GT150 Pacer ay may fuel tank capacity na 11 liters na eksakto para sa mahahabang biyahe, lalo pat kaya nitong kumonsumo ng 1 litro sa loob ng 58 kilometro na layo. Ibig sabihin, malayo-layo ang mararating ng motor na ito gamit ang pinakamatipid na paraan sa pagkonsumo ng fuel. At ang isa pa sa magandang bagay sa motor na ito,
hindi mahahalatang mga naka-tubeless na naklase ang mga gulong nito. Isa rin sa pinakamagandang bagay lalo na kung may mga ganitong manual na motor at retro pa na klase. Hindi ka na mamumroblema kung matusok man ito ng mga pako o matutulis na bagay, lalo na kung lalagyan mo pa ito ng sealant. May sukat ang gulong nito sa harap na 90 by 90 by 18 at 100 by 80 by 80 naman sa likuran. Hindi pa yun, itong Yamaha GT150 Pacer ay nilagyan din ng isang electric push starting para mapagana ang engine. Wala itong kickstarter pero meron naman itong engine kill switch. Yung tipong namamatay ang makina once na ibinaba na ang side stand. Meron itong fuel indicator na makikita, naka single pipe at naka-alloy wheel mags na mga gulong. At may kabuwang bigat itong motor na 126 kg. Bukod sa naka-LED type na headlamp nito, ang mga turn signal light indicator at ang tail lamp nitong motor ay mga naka-LED type na rin na klase. Kaya mas maganda na rin ang visibility nitong motor sa madidilim. Pagdating sa kabuwang sukat o dimension nitong Yamaha GT150 Pacer, may haba ito na 2015mm at may lapad na 795mm. Ang taas ng motor ay nasa 1050mm, ngunit may seating height lamang na 800mm. Meron itong wheelbase size na 1330mm at mas mataas na ground clearance size dala ng malalaking gulong na umaabot ng 175mm. Tumitimbang ng 126 kg at nagre-range sa estimated price na 108,000 pesos. Ang Yamaha GT150 Pacer ay inilalabas pa lamang sa ibang bansa sa Asia, lalo na kung saan ito ginawa. Sa Japanese motorcycle brand talaga ito manufactured, ngunit ito ay unang ginawa sa bansang China. Inilabas na ang isa pa sa pinakamagandang manual na motorsiklo ng Yamaha na pangkaragdagan na naman sa pagpipilian mong motor na may mababang capacity lang ng makina pero hataw naman sa bilis at arangkada, ang Yamaha FZX 150. Ang Yamaha FZX 150 ay isa pang pangkaragdagang motor mula pa rin sa Neo Retro o Classic Commuter Bike segment ng Yamaha. Kasunod sa ilang mga pahiwatig sa disenyo ng series ng Yamaha FZ na pinagsama ang klasiko at walang katulad na style ng body style ng Yamaha FZ family na hinaluan ng kaunting makalumang disenyo. Kasamang pagiging reliable ng motor, modern technology at specs and features na makabago lang din na ikinabit sa modelong ito. Kasama ang mayamang pamana ng FZ na inilagay din sa motor na ito. Itong FZX 150 ay idinisenyo upang mas ma-express ang sariling kalayaan ang ilang mga commuter na magkaroon ng natural na klasikong motor na wala ka nang babaguhin pa. Ibig sabihin makaluma na talaga ang disenyo at maporma pa. Bagay na bagay sa mga tumatangkilik sa mga old school na katangian. Ito ay nilunsad noong nakaraang taon lang din lamang ng Yamaha sa bansang India na ngayon ay binebenta sa merkado sa iba't ibang bansa na sa Asia. Pero ang tanong dyan ng marami, ito ba ay available na sa Pilipinas o may chance bang dumating sa bansa? Ang prioritized country marahil ng Yamaha ay ang mga lugar sa Asia, kabilang na ang bansang Pilipinas. Kaya naman may possibility ring makarating ang modelong ito dito sa bansa. Pag-usapan muna natin ang magagandang bagay sa modelong ito. Itong Yamaha FZX 150 ay ginamitan ng Delta Box frame o chassis frame na katulad ng ginamit sa Yamaha XSR. Kaya naman ang disenyo at body ay walang halos pinagkaiba na sinamahan lang ng kaunting aesthetics para mas maiba ng kaunti sa Yamaha XSR at pinagsama ang mga katangian ng mga retro sa mga modernong sports bike, kung saan mas ginawang epektibo, mas maporma at mas elegante itong modelo. Ang makina nitong Yamaha FZX 150 ay pinapatakbo pa rin ng subok na makina nito na may 149 cubic centimeter na displacement capacity na may kasamang cooling system na air-cooled type pa na klase. Hindi pa man naka-liquid cooled type ay hindi naman daw ganong kainitin itong modelo kahit pa mailong ride. Nilagyan ng 4-stroke single cylinder at single overhead cam at bore-in stroke size na 55.5mm by 57.30mm na nakamount sa Delta Box frame na sinusuportahan ng underbelly muffler at may undercull cover. Medyo mas maporma ang tangke nitong FZX kumpara sa ilang mga modelo. Medyo makanto kaya mas mabrusko. Nilagyan itong motor ng mas mapapakinabangang performance lalo na sa daily at mga city riding sa pagkakaroon ng maximum output na 12.4 horsepower sa kada 7,250 revolution per minute.
at maximum torque na 13.2 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. Ginagawa ang maximum torque na yan sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission nito na kung saan ay nakapagtala ng mabilis na arangkada na umabot ng 120 km/h. Nilagyan din itong Yamaha FZX ng isang assist and sleeper clutch na kung saan ay epektibong nagpapagaang sa mga pagtakbo at pagpipreno ng engine sa matatarik o sa mga downshift declaration. Nilagyan din sa makina itong Yamaha FZX 150 ng E20 fuel compatible na kung saan nagpapaganda ng emisyon at nag-aalis ng masamang polusyon. Ito ang pagsisimula sa pagsasaayos ng Yamaha Motorcycle Company sa kanilang mga manual motorcycle para sa kanilang nakatalagang carbon reduction commitments nang sa gayon ay hindi na lumala pa ang carbon dioxide sa kapaligiran at upang mas mabawasan na rin ang mga sasakyan na nagpuproduce nito. Gawa ng usok na nanggagaling sa makina at lumalabas sa tambutso nito. At ang mahigit na 10 litrong fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 45 km. Ibig sabihin kung susumamuin ay napakatipid ng motorsiklong ito. Itong FZX 150 ay dala pa rin ng iconic na design ng Yamaha XSR 155 sa pagitan ng internal at external details. Gumagamit ng isang tuck and roll na disenyo ang makapal at napakatibay nitong seats. Yan ang materials na ginamit dito at syempre komportable na rin. Dahil din sa mga reliable suspensions sa front ay ginamitan ng telescopic fork at may fork boot na kung saan sa pamamagitan nito ay mapuprotektahan ang mga inner tubes sa scratches at dent. Isa pa, pangkaragdagang disenyo din ito para mas magmukha palalong old school ang pormahan. At naka-swing arm with center monoshock absorber naman ang rear suspension nito kaya maganda na ring lumaro pati sa malulubak. Pagdating naman sa front face, makikita ang hiwalay na pattern ng BI functional LED headlamp with daytime running light. Ang mga ilaw nito ay kapansin-pansin sa umaga at lalo pang nag-i-stand out sa gabi. Sa lakas ng brightness nito ay siguradong madali kang mapapansin ng mga kasalubong at makakasabay mo sa kalsada kasama ang sleek type na LED tail lamp nito. At pati na rin ang mga flasher din itong motor ay naka-LED na kung saan kapansin-pansin ang pagiging unique identity at mas lalong nagiging visible sa harap at likod. Mas gumaganda ang design at nadaragdagan ang safety. Built-in na rin sa motor na to ang hazard lamp kaya hindi mo na po problemahin pa sa aftermarket. Pagdating naman sa multifunctional, naka-LCD type instrument cluster naman ito. May sleek type at napaka-stylish ng design. Naka-LCD instrument screen na sinamahan pa rin ng traditional and modern design. Makikita ang pamilyar na mga bahagi nito kagaya ng tachometer display at analog look na circular pattern. Kasama din sa makikita sa display nito ang smartphone connectivity notification na kung saan malinaw at mas madali mong maiintindihan. Hindi pa yun, ang modelong ito ay sinamahan na rin ng Y-Connect system ng Yamaha na kung saan sa instrument cluster nito ay makikita mo ang mga notifikasyon ng tawag sa cellphone mo habang ikaw ay nagdadrive. Kasama ang mga messages, emails na nanggagaling sa iyong phone ay makikita mo na rin dito. Ang ilan pa sa capabilities nitong Y-Connect system sa mga hindi nakakalam ay sinamahan na rin ng fuel consumption tracker na kung saan mamomonitor mo ang record ng fuel consumption nito sa kada mileage kahit sa buong araw ng buwan. Makikita mo rin dito ang last parking monitoring, revs dashboard, maintenance recommendation, multifunctional notification, ranking at marami pang iba. Na kung saan dito sa Y-Connect system ay mas mapuprotektahan, maaalagaan at maisasaayos mo ang maintenance ng motorsiklo. Bukod pa dyan, bagamat naka neo retro style old school ang datingan nitong motor, ay napaka-advanced talaga pagdating sa iba pang mga features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng USB port charging system. Na kung saan kahit sa malalayong lugar ay hindi ka na mangangambang malobat dahil dito ay pwede ka na ring mag-charge ng iyong gadget. At pansin-pansin din sa motor na ito ang style at design ng mga gulong nito. Ang golden alloy wheels na inilagay dito ay nagdadala ng perfect blend ng style pang adventurous. At bilang pangkaragdagan sa kakilakilabot na presensya sa kalye
Ang mga gulong nitong FZX150 ay nagpapalakas din ng kapit sa mga madudulas na kalsada, nagpapaboost ng confidence sa kahit na sino mang makakagamit nito. May kabuang sukat ito sa harap na 100 by 80 R17 at ang paglikod na gulong ay may kabuang sukat naman na 140 by 60 R17. At hindi pa yun, ang malakas na kapit naman ng mga braking system ay maaasahan mo rin sa motorsiklong ito, dahil sa ginamitan ng parehong naka-disc type sa front and rear nito. Kasama ang alinman sa pagpipreno ay nagbibigay ng mga reliable disc brake mula sa harap at likod na sinusuportahan pa ng single channel ABS sensor o anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Dahil dito ay may iwasan ang pag-skid ng gulong o pagkadulas na rin sa biglaang pagpipreno. At kung pag-uusapan pa ang ilan sa mga safety measure, bukod sa mga braking system na idinagdag, ito rin ay nagkaroon ng traction control system. Isang bagay na kung saan ay nagko-control sa parehong ikot ng dalawang gulong nito sa harap at likod. Upang nang sa ganon, kung may dadaan mo man sa malulubak, matutubig na lugar o kaya naman sa madudulas na kalsada, kahit pa banking o napakabilis ng takbo ay hindi ka basta-bastang sisemplang dahil dito. Isa pa sa maganda rito sa pagiging adventurous na neo-retro old school attire na motorsiklo, highlighted din kasi sa motor na to ang metal undercowl top. Hindi lamang para maprotektahan mula sa putik ang makina, kundi pati na rin sa karagdagan para sa pagiging retro bike nito. At kung pag-uusapan naman ang kabuang dimension o sukat nitong motorsiklo, halos katulad lang din naman daw ng laki ng XSR Yamaha dito sa bansa. Pagdating sa kabuang haba kasi, ito ay may 2020mm, may lapad ito na 785mm at taas na 115mm. Ang wheelbase size nitong motor ay umaabot ng 1,330mm. At pati sa ground clearance, itong motor ay bagay na bagay dito sa Pilipinas, na kung saan karamihan sa mga lugar sa syudad ay madalas na binabaha. Ang pagkakaroon nito ng ground clearance na 165mm ay talagang sulit, convenient at napaka-practical sa kabuang halaga nito. May seating height ito na 810mm, kaya napaka-compatible din para sa ating height na mga Pilipino. Ang kabuang bigat naman ito ay nasa 139kg. Madaling ma-manage ng mga babaeng rider pati na rin ng mga beginner. Ang kasalukuyang presyo nito na kung i-convert natin ang Indian rupees na 136,200 pesos, ito ay papatak sa atin ng 93,414.68 pesos. Ang katamtamang laki, mga kabuang detalye, maging ang mga updated specs and features na meron ito ay eksakto lang sa kabuang presyo na meron ito. Medyo may pagkamura pa nga kung tutuusin dahil sobrang advanced na rin talaga ang Yamaha XSR 125. Ang Yamaha XSR ay matagal nang kilala ng marami dahil sa ilang serye nito na talagang tinangkilik rin naman ang pagkakaroon ng makalumang bahagi ng motorsiklo na ikinonvay naman sa makabagong style ng kasalukuyan na sinamahan pa ng maraming sense of technology sa mga mekanismo, electrical at maging sa kabuang disenyo na meron ito. Malalakas na makina ay hindi rin pinalampas mula sa 700cc na katatandang kapatid at hanggang sa 155. Ngayon naman ang 125cc na Yamaha XSR sa seryeng ito na bagong sibol na inilabas lamang noong nakaraang taon noong June 2021. Maganda rin ang klase ng motorsiklong ito kung ikaw yung tipo ng tao na mas gusto yung mga ganitong klaseng disenyo. Ay tiyak na magugustuhan mo lalo itong bagong inilabas na Yamaha XSR. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder with single overhead camshaft at naka 4-stroke na rin ang makina nito. At hindi ka na rin mangangamba sa overheating sa napakahabang biyahe dahil naka liquid cool type na ang cooling system nito na may compression ratio na 11.2:1 at ang bore and stroke size naman nito ay 52 by 58.6mm. May emission type na BS6 kaya eco-friendly na rin. Ngunit ano naman ang meron sa engine performance nito? Sa napakaliit na displacement ay nakagagawa ng maximum power na 14.9 horsepower sa kada 10,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito
ay 14.5 Newton meter sa kada 8,000 revolution per minute. Nabatay na rin sa ginawang road test o test drive sa motorsiklong ito sa Yamaha Motors. Ito ay nakapagtala ng average top speed na umabot sa 120 km per hour. Malakas na rin ang ganong klaseng takbo kasi kung tutuusin ay naka 125cc lamang ito. At bukod pa dyan mga kaibigan, maganda rin pang bakbakan sa long ride ang motorsiklong ito dahil siguradong hindi ka rin bibitinin sa pagkakaroon naman ng fuel tank capacity na 11.1 liters na may katipiran din naman sa pagkonsumo ng gasolina. Kapag straightforward ang biyahe na walang hintuan ay siguradong makatitipid ka ng 55 km per liter. Ngunit sa city ride kung idadaan mo ito ay magkakaroon naman ng konsumo na hanggang sa 49 km per liter na hindi na rin masama at panalo na rin naman ang mga ilaw nito ay naka-LED na, mapa-headlight, may DRL din ito, mga turn signal lamps at taillight nito, lahat yan naka-LED na. Naka-circle shape ang disenyo na bumagay rin sa lumang pormahan ng motorsiklong ito. At ang pagkakaroon din naman ng isang instrument panel na pabilog ang hugis, naka-LCD display na rin ito at naka-fully digital. Akmang-akma ang pagiging klasiko ng disenyo nito sa pormahan ng headlight na pabilog din. At ang buong body figure na retro looking. Halatang hindi tinipid, detalyado at pinag-igihan ang paggawa ng Yamaha para mailabas ang isang bagong Yamaha XSR na may ganitong kapasidad, alright? At speaking sa hindi tinipid mga kaibigan, ay hindi talaga dahil pagdating sa iba pang features na meron ito na tulad na lamang ng mga safety features ay equipped na rin naman. Ang motorsiklong ito ay naka dual channel ABS sensor. Sa braking system na napakahalaga rin ang pagkakaroon ng sistemang ito kasi ang hinihintay rin ng marami na marinig na meron ang isang motorsiklo. Sa front brake na naka-hydraulic single disc brake with 260mm na size at naka-dual piston caliper na may kasama na ring ABS sensor. Ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin na may size naman na 220mm at naka-single piston caliper at naka-ABS sensor. Magaganda rin ang bawat suspensions nito dahil sa front ay naka-upside down telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber with spring preload adjustment. Kalamitang ginagamit ang mga sistemang ito sa mga manual motorcycle na gaya nito. Isa kasi sa pinakamaganda rin na magkaroon ng spring preload adjustment ang isang motorsiklong manual for comfortable riding condition at upang maiwasan na rin ang pag-nose diving kapag nagpapreno. Lalo na kapag maidadaan mo rin ito sa malulubak o kaya naman sa mga paahon kalsada ay napakabanayad at panatag lang ng biyahe. At isa pa sa nagagawa ng sistemang ito, kapag may ikakarga ka namang mabibigat na bagay na pwede mong baguhin ang rate ng spring at ang dami ng preload na ilalagay mo dito para umayon at gumanda ang bawat laro ng bouncing nito at mas tumagal pa ang kondisyon ng suspensions naman nito. Alright. At para naman sa transmission type, obvious naman na naka-manual ito at may gearbox na 6-speed. At pagdating naman sa tire size nito, ang front ay may 110 by 70 or 17 na may diameter capacity na 431.8mm habang ang rear tire size naman nito ay may 140 by 70 or 17 na parehong diameter na 431.8mm. Naka-tubeless tires na rin ito at alloy wheel na mags pero may isang klase na rim type. Yun ang isang variant naman nito. Dalawang klase kasi ang variation na inilabas ng Yamaha sa motorsiklong ito. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa, bukod dito sa kanyang gulong ay walang ABS sensor ang isang variant. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, ang kabuang lapad nito ay may 800mm, may kabuang haba naman ito na 1960mm at kabuang taas naman na 1065mm na hindi rin ganun kababa ang seating height nito. Challenging ito para sa average height nating mga Pilipino dahil may size ito na 815mm na I think ang taong makakatayo or kakayanin lang itayo ang motorsiklong ito na may height na hanggang 5'5 flat. Ngunit kung ikaw ay 5'4 at nagpipilit kang sumakay sa motorsiklong ito ay kakayanin rin naman. Yun nga lang ay medyo mahihirapan ka na. Ang ground clearance nito ay 160mm na may wheelbase size naman na 1660mm. Ang fuel tank capacity nito ay 11.1 liters na may engine oil tank capacity na 1.05 liters. Nagmula ito sa bansang Europa na ngayon ay lumalaganap sa ilang bansa pa doon. Ngunit ang producer at manufacturer naman ng motorsiklong ito
ay ang Japanese bike maker. Kaya makasisiguro ka sa tibay at dekalidad ng motorsiklong ito. Sa lahat ng nabanggit na spec ay magiging panatag ka na nagmula sa sikat na brand ng motorsiklo na Yamaha Motors Company. Alright, so pipili ka ngayon ng isang bagong motorsiklo, mapipili mo kaya ang motorsiklong ito? Pwede mong i-comment yan sa ibaba ng video na ito. Ngunit ang disadvantage naman ito sa marami kung sakali mang i-compare mo ito sa mga motorcycle scooter, wala nga lang itong mga underseat compartment storage o anumang bulsa sa kanyang mga console panel. Yan din kasi ang magiging disadvantage nito kung sakali man. Pero syempre kanya-kanya rin naman ng trip yan at ng paraan dahil yung iba ay pinalalagyan pa ito ng top box pati sa kaliwat kanan. At oo nga pala guys, bukod sa mga ilaw na naka-LED ay napaka-visible na rin talaga ng motorsiklong ito dahil dinagdagan pa yan ng mga reflectorized sa front portion naman ito na pupwede na rin maging safety features ng motorsiklong ito. At di gaya ng ilang motorsiklong manual, ito ay napakadali lang ding paganahin dahil sa naka-electric push start lamang ito na mayroon namang comfortable riding position kapag nakasakay ka na sa motor na to. At sa kabuuang presyo naman ito, lalabas ito dito sa bansa kung sakali man na may presyo na 92,000 pesos. Base yan sa i-convert na presyo gamit ang euro currency. Pero hindi pa yan ang magiging final price nito dahil estimated pa lamang po yan. Ang presyo na yan ay nakabase sa taas ng cost of living sa ibang bansa kaya malamang ay mas bababa pa ito sa 92,000. At para naman sa hinihintay ng marami, lalabas nga ba kaya ang motorsiklong ito sa bansa? Nakadalasang inilalabas lamang ang mga ganitong klaseng motorsiklo sa India pero hopefully this year o next year ay dumating na rin. O kaya naman sa ibang bansa sa Asia. Ngunit hindi pa tayo naaambunan ng mga ganitong kagandang klase ng motorsiklo. Kaya panigurado ay goodbye Philippines na naman. Pero kahit papano ay may chance at may option ka pa rin naman. Kung talagang mapera ka at nagpipilit kang magkaroon ng ganitong klaseng motorsiklo, pwede ka namang umorder nito sa ibang bansa at ipadala dito. Ganon din ang term at condition nito kapag may kailangan kang mga spare parts dito. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout si Sir MTB Rider Check. Maraming salamat po sa suporta sir at shoutout po sa inyo. Ganon din po kay Sir Milkia Estebaquero, maraming salamat po sir at shoutout po sa inyo. At para sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel, maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!